Hello sa inyong lahat. Sa video na to, isasagutin natin ang katanungan ni Derek Gonzalez 1147. May tanong lang po ako tungkol sa amnesty sa Spain. Totoo po ba na sa November ay magkakaroon po ng amnesty sa mga walang may papel? Kapag may amnesty daw, pwede magkaroon ng legal document ang walang mga may papel. Regarding sa kanyang katanungan, syempre nag-search ako kasi nga wala akong masyadong namamarites. Once kasi na hindi ka nagbo-boarding house, wala kang masasagap na marites. Kaya hindi ko alam, na-late ako sa balita. At yun nga, nalaman ko na nagkaroon pala ng botohan dito sa Espanya para nga sa amnesty na gustong mangyari ng karamihan. At yun nga, lahat ng parties ay sumang-ayon na magkaroon ng amnesty, maliban sa isang party, ito yung Vox. Kaya napakalaki ang chance sa matutuloy ang amnesty dito sa Espanya. At halos nasa 400,000 na immigrants ang possible na magkakaroon ng residency once na matutuloy na ang amnesty. At alam nyo ba, ang huli pa lang pagkakaroon ng amnesty dito sa Spain ay noong 2005 pa. Grabe, halos magto 20 years pala bago magkakaroon ulit ng amnesty. Siyempre, lahat ng mga immigrants dito ay pwede nang mag-asikaso ng residency nila once na na-approve na itong amnesty. Tama na siyempre dito yung mga Latin America at Africa. Ang layunin ng amnesty na to ay siyempre para mapunuan ang mga trabaho na available. Kasi may mga trabaho na hindi pwedeng pasukan ng mga undocumented. Kaya kailangan talaga na maging resident muna at maging legal dito para makakapasok sa mga available na trabaho. Kasi kulang talaga ang tao. At saka siyempre para ma-increase ang tax revenue. At siyempre para naman sa mga magiging residente, ay yun na nga, para magkaroon ng trabaho na maayos at mas malaking sweldo. At syempre magko-contribute kasi sila ng SSS. Maganda yun para sa gobyerno. Tapos makakapag-access ang mga immigrants dito o mga magiging residente na magagamit nila ang mga public health services dito sa Spain. Katulad ng libreng check-up, libreng pagpapagamot, discount sa mga gamot, at saka libreng edukasyon, at syempre lahat ng mga public services. Kasi yung marami kasi dito mga public services na pwede lamang sa mga talagang resident dito. Kaya lang may bad news lang ako dyan. Kasi hindi lahat ng naandito sa Spain ay pwedeng mag-acquire ng amnesty. Kasi nabasa ko, ang pwede lamang mag-acquire ng residency na ito ay yung mga dumating dito sa Espanya bago mag-November 1, 2021. Kung susumahin nyo ay halos magti 3 years na rin yung mga mag-aasikaso ng kanilang residency. Para sa akin, useless lang din. Kasi ilang buwan lang naman. Kasi lalo na ngayon, hindi pa naman approve. Eh kung halimbawa, bago mag-November, o pagpalagay na natin, November, ay anong ba na ngayon? June, July, August, September, October. 4 months na lang. Kung ganyan na 4 months na lang at ikaw ay magti 3 years na, sinisimulan na namin mag-asikaso ng mga documents. Actually, hindi ka pa naman kukuha kasi masyadong maaga. Alamin mo na kung sino ang mag-aasikaso ng papel mo ng ganyan. Pero parang gano'n na lang yun. Kaya parang, para sa akin, kung sakaling pipiliin nyo ang pumunta ng Spain, wag na kayong umasa sa amnesty. Kasi nga, ang amnesty, katulad niyan, ay parang 3 years din na nag-stay na dito sa Espanya. Ganon din sa ibang bansa, katulad sa Italy. Halimbawa sa Italy magkakaroon ng amnesty, meron din niyang date kung kailan ka dumating. Dapat sa ganitong date ay naandun ka na sa bansa na to. Kasi kapag wala ka pa, hindi ka pa rin makaka-acquire ng amnesty na ibibigay ng government. Sana nabigyan ko kayo ng information sa amnesty na napapabalita na mangyayari dito sa Spain. Para sa akin ay useless lang din. Kasi sila ay mag-aasikaso na rin naman ng kanilang arraigo social dito sa Espanya. Ayan, maraming salamat sa inyong lahat. At sana ay nakatulong ang video ito. At sana ay patuloy nyo akong suportahan sa mga ginagawa kong video. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe, pakiclick mo na ang subscribe button. At para ma-notify ka na may bago akong video, pakiclick mo na ang bell button. At pakiclick nyo na rin naman ng like. At kung may katanungan ka, i-comment mo na yan sa baba. Maraming salamat!